Sa araw na ito, ang binansagang berdugo ng Central Luzon nakatoka sa kusina. Baka amin ko yung aking luto. Ito naman siya. Ito ba siya ang teritoryo niya, yung kusina? Hindi, si Mrs. mo rin. Wala akong teritoryo rito. Ay, ganun? Wala, kasi pag nandito ka sa bahay, yung commander talaga. Kakain ka na lang. Pero ngayon dahil vacation siya, following orders. vacation siya, ako lahat. So nasusubukan ko ngayon na paano maging nanay. Ano pa? Tatay lang ako. No? Pero yung nanay, mas marami pa lang ginagawa. Wala akong specialty, nag-imbento ako. Nasasarapan naman yung mga bata. Inimbento ko lang yung mga pagkain para may ventilation. Bukas lang yan. Sundalo naman, pag nagluto eh. Ha? Ang pag sundalo... Pork chop lang ito, ready-made na ito eh. So, Marinate marinated na, niluluto ko lang para mabilisan. Naglalaba rin ako minsan sa mga medyas para sa mga bata. Matapos na may 33 taon sa militar, dito ngayon nauwi ang mga araw ni General Palparan, ang pagiging nanay, tatay, gwardiya at all-around boy ng kanyang pamilya. 2 buwan pa lang nakasabit ang uniforme ni Palparan matapos ang kanyang pinaka-kontrobersyal na papel bilang arkitekto ng all-out war campaign ni Pangulong Arroyo. Pero si Palparan, hindi nangingiming sabihin na bitin pa siya. Saka iniisip ko, hindi pa naman ako tapos sa trabaho. Meron pa akong gagawin. Nami-miss ko pero yung serbisyo kasi nasa serbisyo kasi ako, marami ako naiikutan at nakakausap ko yung tao. Yung isa, sama ng mami niya. Yung mas mabait. Sa labas ng bahay, mas komportable si Palparan pag-usapan ng kanyang nakaraang trabaho. Hindi talaga ako masyadong ganun ka-sentimental. Yung iba kasi talagang after retirement, nagkaroon sila ng kunting adjustment. Hindi. Parang kulang. Kung nabigyan pa ako sana ng mas mahaba-habang panahon na may kuman akong malaki, sa tingin ko, mas malaki pang magagawa. Pagka-retiro, pumutok ang balita na si Palparan ang ilalagay ng palasyo at Deputy National Security Advisor. Pero hindi pa man natutuloy na unsyamina. Hindi raw alam ni Palparan ang dahilan. Nanghihinayang siya dahil pagkakataon sana niya ito na tapusin ang ilang misyong nasimulan niya. I could have really completely cleared Central Luzon. Sama, 6 months lang. Kung mabot lang akong 1 year doon, mas madali yung sama ko. Dito kasi propaganda ang labanan. Sa summer naman, mas maraming action ng armado. Hardliner si Palparan. Ang gusto niya, mabilis ang labanan. Walang alinlangan. Itim o puti, walang pagitan. Hindi mahirap makita kung bakit siya nabansagang berdugo ng mga human rights groups. And when you give all-out effort, ang result niyan is lesser casualties, lesser resources spent, then the problem is solved within short period of time. So, ganun ako yung paspasan, tudo-tudo in short period of time. Kasi towards mas marami kang na-save. Kaya nga kung talagang pagtulong-tulungan, that's why in other countries, there is complete control of media as far as terrorism and insurgency. Yes, sir. Nakakatakot naman complete control of media. Totoo naman Bakit ang time ni Marcos, wala ba siyang control? May complete control si Marcos of media. Yeah, sir. Pero nagka-revolution tuloy. Kasi mali naman din siya. Ibig sabihin, it can happen. But hopefully, you can make use of it with honest intention. Pero minsan raw na pag-awayan ng pamilya ang kanyang mga prinsipyo. Honestly, sasabihin ng pamilya ka, medyo may kunting rin sa akin. Retired ka na. But, ako naman, manage ko lang din na huwag naman silang totally opposed sa gagawin. Ano man ang record ni Palparan sa human rights, hindi raw siya masasabihang nagpayaman sa pwesto. Nakatira siya sa isang housing unit ng Army, mga Gilagers sa Fort Bonifacio. You live a simple life for a general. Compared to other generals, di ba? Dapat lang. And, magkano ba sahod ng general? Ganun lang naman. Ayan, meron yan sila. Sa apartment, nasa PlayStation pa rin ang bunso. Dumating na rin ang panganay na anak, nag-aaral sa isang universidad na kilalang kilala sa aktivismo.
Ito, ang kwarto ng anak ko, pero dito nakadeposito yung mga uniforme ko. Mga nililigpit ko mga ano. Oh, ba't may ganyan? Ba't may Nakuha nila sa UPA, sa mga anak ko, nakuha nila. Itong dalawa. O, isin na Pascal dyan. Nilagay lang dyan para, ano. Pabila mo yun, no? Hindi, ginagawa nila naming joke yan. Pagbayarin na, ano, Pagbayarin. NRU. Sir, pag nakikita niyo yung mga ganyan, anong nararamdaman niyo? Wala, paano lang yan. It's part of our job, part of my job. So, paano lang yan. Yung mga Propaganda ng kalaban, so... Yung mga anak ba ninyo naapektuhan pa ganyan? Wala, initially, nagtatanong na, ano, na-explain ko naman sa kanila na trabaho lang talaga yan. Yung kwarto namin ni Mrs., siya kasi ang nagmamanage, hindi ko nagagalaw, kaya dito ako nag-bilipit. Yung kwarto yung misis siya nag-manage. Yeah, yung kwarto namin siya nagmamanage. Di ba dapat kayong commanding general? Hindi, pagdating sa bahay, sa kanya. Sa kanya. Wala kasing katulong sa bahay at ngayong wala si Mrs., si General ang katulong at yaya. Siyempre mga anak niyo, puro mga ano yung mga doon sa edad ko saan sa mga eskwelahan, may mga militante, may mga aktivista. Meron ba silang mga ganong kaibigan? At kung nagkakaibigan sila ng ganon, paano yung pakikitungo ninyo sa mga ganong kaibigan? Ginagawa nga nila akong props eh. Ginagawa nga nila akong ano ng kanilang mga experiment or mga projects. Paano, sir? Paano? Yung mga communication, ano, in-interview nila ako, nagpa-practice sila sa akin. I remember kasi before in our previous interview, you felt very strongly about yung mga militante. I'm wondering if you still feel the same way. As far as Jovito Palparan is concerned. Yes, kasi itong Ano tingin sa mga militante? marami, hindi lahat. Marami naman dyan ay ano talaga nila, yung at the back of their minds, gusto nila talagang power grab. Diba? So, itong mga ito talaga, may mga plano, may mga balak talaga. But don't you think it's possible to be an activist and not at the same time be a communist? Hindi ba posible yun sa tingin niyo? Meron, pero when you join an organization, you know what are the objectives, the higher and the secrets. Malalaman mo naman eh. Through your association, through the pronouncement, through discussion sa grupo, kung ano ang direction. You find out na revolution pala ang gusto nito. Do you ever talk politics with your children? May mga minsan. Do you have any idea what their political leanings are? May idea Sila? Mga very normal sila na hindi sila... So, ano sila very normal? Hindi sila... So, sa Pilipinas ngayon, pag sabi very normal, medyo mahiwagang... Ganun ba yun? Yung di go along yung normal course ng parang sabihin, hindi sila they're not diverting to any. Paano kung ang isa sa mga anak mo biglang naging aktivista? Well, kung yun ang paniwala nila, I will engage them in a discussion. In a, siguro yung, parang engage them to enlighten them kung ano mangyayari. See the future. Itong mga, they tried eh. Attend sila sa mga lecture, may mga symposium sila natinan, and then may mga times na mag-exposure sila, hindi na sila sumasama doon. Pasado alauna na nang magpasya si General Palparan na pasyalan ng mga dating katropa. Pero bago siya umalis, na-checkpoint muna siya ng mga anak. Ito mga ito, medyo masukli ha? Wala akong Maria eh, oh. Saan naman binata? Ano ba? Ako na ba? Suklihan mo. Parang dati. Oh, suklihan mo. Ha? Oo, walang pera. Oh, ngayon? Bugyan mo ha? Wala akong pera. Ginumot mo yung pera mo sa Lucena eh. Sinabayan naman ng panganay ng pang-grocery. Ikaw naman isa? Ano kasama mo? Ako. Gagamitin niyo ba? Kunti lang, pang ano lang gamit. Ha? Gagamitin niyo L3. Oh, hindi. Wala. Oh, ano ba rin siya? Diyan ka lang sa market, ano? Biglang gumana ng pitaka niyo. Oo nga eh. Ha? Bigla kayo na-ambush.
Bago umalis, nagbilin siya ulit sa bunso. Martin, tawag ka nga sa pasero sana. Sandali lang anak, pakitawag mo na. Ngayon ang laro, ayaw mo break. Break ka muna, tawagin mo si Cecil. Pero sa huli, ang panganay na ang nautusan. Ang general na kinatakutan at sinunod ng kanyang libu-libong sundalo, mukhang kailangan pa ng practice sa kanyang papel bilang full-time na ama at taong bahay.